Ang nakaraan. Sa kabila ng pagpapahirap sa akin ni Normita, ay hindi ko pinayagang lumaban ang mga enerhiyang nagbabantay sa akin. Ikinulong ko sa malaking bula ang maliliit na apoy. Nilagyan ko ng harang ng puting usok at ang alon. At sinaway ko sa gagawin sanang paglusob ang mga alagang ahas. Hindi niya ako papatayin. Hindi niya pinawawala ng tunay na lakas ang kapangyarihan dahil wala siyang balak wakasan ang aking buhay. Galit siya sa nangyari, ngunit higit na nananaig ang mas malalim niyang saloobin. Hindi niya nais matulad sa ama at kapatid. Nang humarap ako sa mga lupon at nakatatandang mangkukulam, binanggit na nila ang tungkol sa pagluklok sa akin bilang bagong apo. Kailangan kong mamili. At sa gagawin kong desisyon, may magdiriwang at mayroong masasaktan. Kaya ng matyaga nating paghihintay sa kanyang pagdating. Muli tayong maghintay sa kanyang pagbabalik. Ano mang bunga ay mapait kung hinog sa pilit. Sumasapit ang bukang liwayway. Gaya rin ang pagdating ng takip silim. Marami ang magaganap. Mababago ang napakaraming landas. Subalit ang nakatadhana ay tiyak na magaganap. Kilabot Channel. Kwentong kilabot. Signing on. Hindi ko hiniling ang ganitong kapangyarihan. Sinubukan kong iwasan, ngunit hindi ko natakasan. At nang sumapit ang aking 18 kaarawan, nagsimulang muli ang kababalaghan. Ako si Virginia, anak ng mangkukulam, mula sa Pulong Uwak. Makalipas pa ng ilang sandali, wala nang namagitang kibuan sa pagitan ko at ng mga kasama ko sa sasakyan. Si Itay, nakatabi ko dito sa likod, ay nakasandal. Nakahilig ang ulo sa gawing kaliwa, kung saan ako ay nakaupo sa gawing kanan. Nakapikit, ngunit natitiyak kong gising. Si Cabo Martinez naman ay nakatutok lang sa harap ng kalsada at sa pagmamaneho nakatuon ng pansin. Alam kong paminsan-minsan ay sinusulyapan ako. Sinusulyapan si Itay. Sa tabi nito'y nakaupo naman si Aldrin. Nakapaling ang mukha sa gawing kanan. Nakatanaw sa gilid ng kalsada. Nasasaktan din ako. Higit pa sa nararamdaman nila. Hindi ko alam kung paano ko ipaliliwanag ang mga naging dahilan, ang mga isinaalang-alang ko para sa kapakanan ng lahat. Hindi ko alam kung paano nila matatanggap ang desisyon ko nang di lubhang masasaktan. Sina Loretta at Tawing, lalo na si Inay. Gabi na nang makabalik kami. Habang papalapit na ang sinasakyan namin sa bahay, ay nakararamdam na ako ng lungkot. Naramdaman ko ang paglapat ng palad ni Itay sa kamay ko. Itay, anas ko. Hindi na nagawang magsalita ni Itay nang marinig namin ang boses ni Inay. Virginia, anak!
Humahango siyang lumabas sa tarangkahan. Kasama niya si Tawing habang si Loretta naman ay nakatayo sa tapat ng pintuan. Nakangiti sa kabila ng luhang namamalibis sa magkabilang pisngi. Virginia, anak. Muling sambit ni inay sa aking pangalan. Sinuri niya ang katawan ko, hinaplos ang mukha ko, at saka nasisiyahang ngumiti. Salamat po, Diyos ko. Anas niya at saka ko niyakap ng mahigpit. Girl. Mahinang pagtawag ni Tawing. Pumapatak ang luha ngunit nakangiti. Nang iangat ko ang braso, agad siyang yumakap sa akin, sa amin ni inay. Pumasok muna tayo sa loob ng bahay at nang maiparada ng maayos itong sasakyan, sabi ni Itay. Natatawang kumala sa pagkakayakap sa akin sina inay at Tawing at saka ko iginiya patungo sa loob ng bahay. Ate Virginia, sambit ni Loretta nang maramdaman ang aming paglapit. Maagap niyang dinama ang kamay ko nang haplusin ko ang kanyang pisngi. Dito na tayo sa loob. Aldrin, Kabo. Siguradong hindi pa kayo naghahapunan. Nang tumawag si Renan kanina ay iniinit na ni Tawing ang sinigang. Magpapahain ako at nang makakain muna. Paanyaya ni inay. Masiglang masigla. Nakita ko ang pagguhit ng pagtataka sa mukha ni Tawing nang mapansing matamlay si Aldrin. Inilipat pa niya ang nagtatanong na tingin kay Cabo Martinez. Mahinang pag-iling ang itinugon nito sa kanya. Mabilis akong nag-iwas ng tingin nang ipaling niya sa akin ang paningin. Inay, maliligo muna ako. Ha? Aba, teka lang at nag-iinit pa ako ng tubig. Natatarantang sabi ni inay. Maagap ko siyang pinigilan ng umakmang tutungo sa kusina kung saan naroon na sina Tawing at Loretta at naghahain. Ako na lang, Nay. Pagkasabi, naglakad na ako patungo sa kalan. Alam kong nakasunod sa akin ang mga mata ni Tawing. Gusto nitong itanong kung ano ang nangyari at sa halip na magsaya dahil nakabalik ako ng ligtas, ay matamlay kaming lahat, lalo na si Aldrin. May damit ka na sa loob, girl. Hinihanda na ni Motherhood kanina. Habol ni Tawing. Nakangiti akong tumango. At saka itinuloy ang pagpasok sa banyo. Dala ang takuring may mainit na tubig. Nang maisara ko ang pinto, pinawalan ko na ang luhang kanina pa pinipigil. Paano ako magpapaalam sa kanila? Paano ko sasabihin, muli akong aalis at hindi ko alam kung makababalik pa? Muli kong naalala ang sinabi ng pinunong lupon kanina bago ako umalis. Ang pagkamatay ni Apo Gaway ay tiyak na mababalitaan ng apo ng Pulong Diablo. Hindi magtatagal. Lulusob sila rito at lilipulin kaming lahat. O kaya na may sasakupin ng pulo upang kami gawing alipin. Magaganap ang isang digmaang kikitil sa napakaraming buhay. Mangkukulam, laban sa mangkukulam. Hindi sapat ang aming lakas upang lumaban. Karamihan sa mga pinuno ng bawat pangkat ay mahina pa. Ang kapangyarihan nila'y hinigop ni Apo Gaway. Nakawala man ang mga iyon at nakabalik sa kanila'y bibilang pa ng maraming kabilugan ng buwan upang mapalakas. Kailangan din nilang magsanay upang magawang kontrolin at lubusang mapasunod ang kanilang mga alaga
na matagal na walay sa kanila. At hindi madali ang bagay na yan. Bibilang din ang mahabang panahon bago mapalakas ang enerhiyang baluti ng pulong uwak na minanipula ni Apo Gaway. Ang pakikipag-ugnayan niya sa mga itim na espiritu ng pulong dyablo at pamiminsala sa pangkaraniwang tao ay unti-unting nagpahina sa baluti. Nilabag ng kanilang angka ng napakaraming kautusan. Nang bumaba ang napakalaking buwan at mistulang humalik sa tuktok ng bundok, karamihan sa kanila ay nagsilikas. Bago ka pa dumating, ang palatandaan ay sama-sama naming nasaksihan. Hindi na namin pinagtakhan ang malamang tumakas na rin ang ilang naiwan. Marahil, alam na nilang ngayon na magaganap ang nasusulat. Virginia, nauunawaan naming lahat na ang hinihiling namin ay hindi madali. Isang napakabigat na responsibilidad ang maiaatang sa iyong mga balikat. Subalit iyan lamang ang tanging paraan upang tuluyang maging malaya ang pulong uwak. Walang ibang maaaring humalili bilang apo maliban sa iyo. Ang tatlong elemento ng enerhiyang nagbabantay sa iyo ay hindi mo masusupil sa mundo ng pangkaraniwang tao. Kikilos sila ng naaayon sa iyong mararamdaman. Kung ikaw ay matutuwa, kung ikaw ay malulungkot, kung ikaw ay magagalit, lalo na kung malalagay sa panganib. Maaari silang makapanakit o kaya'y makapaminsala ng di sinasadya, ng di mo inuutos. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay magagawa mong sikilin ang iyong nararamdaman. Marahil ay alam mo na ang tungkol sa sinasabi ko. Ikaw ay anak ng pulong uwak. Nagmula sa angka ng mga apo na naging pinuno sa nakalipas na napakarahabang panahon. Hindi lamang ang pulong uwak ang malalagay sa panganib kung ikaw ay aalis. Malalagay rin sa panganib ang mga taong babalikan mo sa lugar na hindi para sa iyo. Pag-isipan mo sanang mabuti ang sinasabi namin. Nasa iyo pa rin ang huling pasya. Hindi ka namin pipigilin. Subalit patuloy kaming maghihintay sa iyong pagbabalik. Naihilamos ko ang mga kamay sa aking mukha. Naiinis ako. Gagalit. Naiiyak. Halo-halo ang emosyong nararamdaman ko. Ako man sa sarili, hindi ko alam kung ano. Nakakalito. Mabilis kong kinontrol ang nararamdaman nang makitang nagsisimula ng magkislutan ang mga bantay ko. Isinahod ko ang palad sa tapat ng tumutulong gripo at uminom. Paulit-ulit. Hanggang hindi nawawala ang nakabara sa lalamunan ko. Ay lumagok ako ng lumagok. Sinikap kong kalimutan ang lahat ng ayaw kong alalahanin. Maliit pa lang ako ay natutunan ko na ang paraang ito. Kung nagawa ko noon, magagawa ko rin ngayon. Mariin akong pumikit. Lumikha ng kulay itim na pader at doon ko itinuon ang paningin. Humuni ako. Sa halip na usalin ang mga salitang nalalaman, nilagyan ko ng himig, ng malamyos na tunog. Naigtad ako nang marinig ang katok sa pinto. Virginia, anak, ayos ka lang ba dyan? Abay, dalian mo ang paliligo at baka pasukin ng lamig ang katawan mo.
Idinilat ko ang mga mata nang marinig si inay. "Patapos na ako, Nay," sagot ko. Mabilis akong naligo at nagbihis. Nang makalabas sa banyo, nadatnan ko na silang lahat sa harapan ng lamesa. Nakahain na. Ako na lang ang hinihintay. "Oh, kumpleto na tayo. Sige na, kumain na tayo at lumalamig na itong sabaw." Masiglang sabi ni inay at saka pinangunahan ang pagkain. Nakipag-agawan naman sa kanya si Itay. Maganang kumain sina Aldrin at Cabo Martinez. Ganon din sina Loretta at Tawing. Habang kumakain ay nagpapatawa si Tawing. Tinutokso sina Itay at Inay. Inaasar niya si Cabo Martinez na kinakantsawan pa ni Aldrin. Humahagik-gik si Loretta. Nang masamid si Tawing at magtalsikan ng kanin mula sa bibig, ay lalong lumakas ang tawanan. Sandaling natahimik, ngunit muling nagtawanan. Hindi ko na namalayang tumatawa na rin ako at nakikipagsabayan sa pagsubok. Malakas ang hangin sa loob ng kusina namin. Kulay kahel ang liwanag, kung saan ang puting usok ay tila sumasayaw. Matapos kaming kumain ay lumabas kami sa gilid ng bahay. Tumambay sa tapat ng tinutuluyan ni Itay kung saan naghihintay na ang mahahabang bangkong yari sa kahoy. Nagsiupo kami at saka ipinagpatuloy ang masayang biruan. Si Tawing ang muling nanguna sa pagpapatawa. Masaya niyang ikinuwento ang mga kalokohan noong bata pa, noong sa palengke pa at sa gilid ng simbahan na uubos ang maghapon. Nakikipagbiruan naman si Cabo Martinez sa kanya. Sinasakyan ang mga kalokohan niya. Tumatawa si Itay. Tumatawa rin si Aldrin. Hawak pa nga ang mga tiyan. Nagkakandaiyak naman sa pagtawa sina Inay at Loretta. Mag-aalas 10 na ng gabi nang magpaalam sina Aldrin at Cabo Martinez. "Oh, bukas ha?" Paalala ni Inay sa mga ito. Nagtataka akong napalingon sa kanya. Ibinaling niya ang tingin sa akin. "May pupuntahan tayo bukas. Mamamasyal tayo." Paliwanag niya sa akin. Nagtataka man dahil wala akong alam sa naging usapan nila'y tumango na lang ako. "Opo, madam. Tutuloy na po kami, Mang Renan, Tawing, Loretta." Paalam ni Aldrin. Inaamin kong tila kinurot ang puso ko nang lampasan niya ako ng tingin. Ngunit mabilis ding nawala ang pagdaramdam ko nang pumaling siya sa akin. Tinitigan ako. At saka nakangiting sinabing, "Una na kami, Virginia. Bukas na lang uli." "Sige, ingat kayo," sabi ko. Tumango siya. Nang patalikod na siya'y mabilis akong humabol. "Aldrin, salamat. Salamat sa lahat-lahat." Winika ko. "Cabo Martinez, salamat ha." Pareho silang ngumiti at saka sinabing wala akong dapat alalahanin. Inihatid sila ni na Itay at Tawing hanggang sa labas. Tinulungan ko naman si Inay sa paglalagay ng mga bangko sa gawing likuran ng tinutuluyang silid ni Itay, habang si Loretta naman ang sumasamsam sa mga baso at tasang pinaggamitan namin. "Loretta, iwanan mo na ang mga yan. Ako na ang bahala.
Pumanik na kayo ng ate Virginia mo at nang makapagpahinga. Opo, Nanay Tere. Halika na, ate. Aya ni Loretta. Pumihit siya at nauna nang naglakad papasok sa kusina. Nay, sige na anak, magpahinga ka na muna. Ang sabi ng itay mo, hindi ka pa raw nakapagpapahinga ng maayos. Pananaboy niya sa akin nang di ako tinitignan. Nay, sambit ko uli. Humakbang ako palapit sa kanya upang yumakap. Ay naku, nakalimutan kong ibilin kay Aldrin yung... Aldrin! Aldrin! Sigaw niya at saka nagmamadaling naglakad pasunod kina itay. Naiiling akong nangiti habang sinusundan siya ng tingin. Pumasok na ako sa loob at sinundan si Loretta. Nang makapanhik, nadatnan kong nakahiga na siya, patalikod sa akin. Sinikap kong sawayin ang sarili. Nararamdaman ko kasing tila umiiwas sila sa akin. Nilunok ko ang laway upang supilin ang pag-iyak. Subalit pumatak pa rin ang aking luha. Ang sakit-sakit ng pakiramdam ko. Wala akong sugat, ngunit may nararamdaman akong kirot. Marahan kong binayo ang dibdib. Girl! Mabilis kong ipinaling ang paningin sa pinto. Naroon si Tawing. Nakatayo. Nakatingin sa akin. Nakangiti, ngunit umiiyak. Nagmamadali siyang lumapit at niyakap ako ng mahigpit. Nakatayo na rin si Loretta. Nakatingin sa gawin namin. Umiiyak din. Waring nakakakita. Naglakad siya palapit. Yumakap sa amin ni Tawing. Wala silang sinasabi, ngunit ang napipintong mangyari ay alam kong alam na nila. Dahil sa pagsayad ng mga palad ko sa kanilang balat, kumudlit ang makapal na usok sa aking paningin at unti-unting nahawi. Ipinakita sa akin ang pangyayari kanina habang nasa loob ako ng banyo. Nanlalaki ang mga mata ni inay. Nakalarawan sa mukha ang malaking gulat. Hindi mapaniwalaan ang nababasa sa itim na librong hawak. Ang librong nasa pangangalaga ni itay. Nakita ko na ito nang iabot ng nurse sa akin sa ospital nang operahan ka. Hindi na mabasa ang nakasulat dahil sa kalumaan. Bakit naging malinaw ang mga nakasulat dito? At bakit ganito? Sulat kamay ito ni... Diary ba to? Diary ni Virginia? 300 taon ang nakalilipas. Paanong... Hindi ko rin alam, Tere. Nasa pulong si Virginia nang mapansin kong may lumalabas na liwanag sa loob ng bag ko. Sa librong iyan galing. Nagulat din ako. Hindi rin ako makapaniwalang tala-arawan niya ang dala-dala ko. At lalong di ko mapaniwalaan ang petsang nakasulat dyan. Ganyan din ang naging reaksyon namin ni Martinez nang mabasa ang nakasulat dyan, Madam. Ang totoo'y, hindi pa rin mahimay ng utak namin kung paano iintindihin ang lahat. Ang buong akala ko'y nasaksihan ko na ang pinaka-nakakikilabot na kababalaghan. Ngunit may mas nakakagulat pa pala. Malungkot na sabi ni Aldrin. Iyan pa rin ang laman ng isip namin habang bumibiyahe pa uwi. Pare-pareho kaming nawala ng imik. Hindi ka panipaniwala. Pero totoo.
Paliwanag na rin ni Cabo Martinez. Anong gagawin natin? Paano natin siya pipigilin? Tere, kapag ginawa natin yan ay lalo lang siyang mahihirapan. Kailangang mangyari ang nakasulat dyan. Kailangan niyang bumalik sa pulong uwak. Ano? Naririnig mo ba ang sarili mo, ha, Renan? Wala akong pakialam sa mga mangkukulam na yan. Bakit nila pipiliting maging apo ang anak ko? Simpleng buhay lang ang pangarap niya. Dito sa tabi ko, kasama ko. Bakit nila ipapasa sa anak ko ang responsibilidad? Ang dami-dami nila doon. Bakit hindi sila ang magtulungan para din sa kalayaan na yan? Bakit ang anak ko ang pahihirapan nila? Huminahon ka, Tere. Lalo lang siyang mahihirapang magpaalam kung makikita kang nagkakaganyan. Renan, mas mainam na to kumpara kay Eloisa na bigla na lang nawala. Makapagpapaalam pa siya sa atin. Alam natin kung saan siya pupuntahan. Masakit din ito sa akin, Tere. Sandali ko pa lang siyang nakakasama ay mawawalay na naman. Ngunit wala akong magagawa. Ito ang itinakda ng kapalaran sa aming mag-ama. Ang ibig sabihin, bumalik lang siya para magpaalam. Ganun na nga, Tawing. Gaya ng nakasulat sa kanyang tala-arawan. Kailangan niyang bumalik agad sa pulong uwak. Kailangang maisagawa sa kanya ang ritual ng pagsasali ng kapangyarihan bago sumapit ang ikatlong kabilugan ng buwan. Kinuha ni Tawing ang libro sa kamay ni Inay. Inilipat ang pahina. Nang makita ang hanap, nilapitan ang kalendaryong nakasabit sa dingding at tinignan ang mga petsa. Sa makalawa na ang ikatlong pagbilog ng buwan. Tama ka, Tawing. Kaya kailangan niyang makabalik sa pulong uwak upang mapaghandaan ang gagawing ritual. Ihahatid na natin siya bukas. Sagot ni Itay. Pero Renan, anak mo rin si Virginia, Tere. Kilala mo siya. Alam mo kung ano ang ugali niya. At natitiyak kong alam mo rin na hindi siya mapapanatag kung hindi magagampanan ng tungkuling iniatang sa kanya. Hindi mapapasa kamay ko ang librong iyan ng walang mabigat at makabuluhang dahilan. Nagitla si Itay nang may maalala. Kinuha niya ang libro kay Tawing at saka nagmamadaling inilipat ang mga pahina. Napasandal siya sa kinauupuan nang matiyak na ang matandang babaeng nagturo ng tamang daan patungo sa pulong uwak at nagdala sa kanya sa lihim na bilangguan ni Apo Gaway ay ako rin pala. Aldrin, paano ka? Malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Aldrin at saka malungkot na umiling bago nagsalita. Gaya ko, may tungkulin siyang dapat gampanan. Natitiyak kong hindi niya yung tatalikuran. Masakit. Parang hindi ko kaya. Pero hindi ako hahadlang. Igagalang ko ang pasya niya. Iisipin ko na lang na uuwi siya sa probinsya. Madadalaw ko pa rin naman siya doon, di ba? Pwede naman akong sumama sa inyo kapag pupunta. Oo nga, Kapitan. Madadalaw natin siya sa pulong uwak nang hindi na tayo maliligaw. Nangingiting sabi ni Cabo Martinez. Nagkasundo silang pasiglahin ang kilos sa harapan ko. Hahayaan nilang gampanan ko ang tungkulin bilang apo at pangangalagaan ng pulong uwak. Umiiwas si Inay na mahawakan ko. Ganon din sina Itay at Loretta dahil gusto sana akong sorpresahin. Ngunit hindi nakatiis si Tawing. Nang pumanik si Inay,
Nadatna niya kaming tatlo. Kahit kailan talaga hindi ka pwedeng pagtiwalaang magtago ng sikreto. Galit-galit ang sabi ni inay habang hinahampas ang braso ni Tawing. Kasi naman motherhood, pa-secret-secret pa. Kahit naman deadmahin ko ang babaeng yan, wala rin mangyayari. Oras na hawakan niya ako, mabubuk rin naman ang plano natin. Sayang ang oras. Pwede pa kami magtsikahan at maglambingan habang nandito pa siya. Di ba, Loretta? Tama si Kuya Tawing, Nanay Tere. Sasamantalahin na namin ang moment na magkakasama pa rin kami. Tama. Ko, bahala na nga kayong tatlo. Natatawang sabi ni inay. Pumasok siya sa loob ng kanyang silid. Sumilip sa bintana at saka tinawag si Itay. Hoy, Renan! Pumanik ka na rito! Inilaglag na ni Tawing ang plano nating surprise. Buko na tayo! Pumanhik na nga si Itay at nakisali sa harutan naming tatlo. Alam kong sa kabila ng ngiti at tawanan ay may nakakubling lungkot sa damdamin naming lahat. Gayunpaman, ang pagtanggap sa mangyayari ay malaking tulong upang mabawasan ang pait ng paghihiwalay. Kinabukasan, maaga pa lang ay inihahanda na namin ang mga gamit na dadalhin ko sa Pulong Uwak. Nagagawa pa ring magbiro ni Tawing na animo sa ibang bansa ako pupunta. Pinadouble check pa ni inay ang mga gamit ko, pati ang mga gamot na iinumin sa pagsapit ng aking buwanang dalaw ay nasa loob na rin ng bag kasama ang mga sanitary napkin. Nakahanda na ang lahat nang dumating sina Aldrin at Cabo Martinez. Pumarada sa tapat ng bahay namin ang isang malaking van na kulay itim. Ibinili na ni inay sa kapitbahay ang bahay namin dahil 3 araw silang mananatili sa Pulong Uwak. Gusto nilang masaksihan ang ritual kung saan isasali na sa akin ang pagiging apo. Subalit, hindi naging madali ang aking pagbabalik. Dahil nang marating namin ang krus na daan, sa lagusan patungo sa Pulong Uwak, ay may humarang na sa amin. Ihinto mo! Malakas kong sigaw nang makita ang malaking pader sa gitna ng kalsada. Ha? Anong? Ihinto mo! Muli kong sigaw kay Aldrin na nakaupo sa harapan ng manibela. Kumamot ang preno sa lupa. Nasubsob sila inay at saka humampas pabalik sa kinauupuan. Animo tinadyakan, umangat ang sinasakyan namin at tumilapon. Ay parukena abil! Sambit ko. Nanatili sa ere ang sasakyan. Sapo ng hangin at ng alon. Nisye doon abil. Dahan-dahang lumapag ang van. Nagtagis ang mga bagang ko nang makita walang malay ang mga kasama ko sa loob ng sasakyan. Maliban kay Itay, ngunit umaagas ang dugo sa kanyang ulo. Virginia, anak. Bulalas ni Itay matapos ipaling ang mukha sa harapan ng sasakyan. Mabilis kong sinundan ng tingin ang tinitignan niya. Nangilabot ako sa nakita. 3 malalaking bulto ng tao ang nakatayo sa gitna ng krus na daan. Nakasuot ng naglulumot at mahahabang balabal na nakatalukbong hanggang ulo.
Pintado ng bungo ang mukha ng mga ito. At ang malalaking mga mata ay mistulang bagang nagliliyab. Naramdaman ko ang pagyanig ng sinasakyan namin. Pinipigilan lamang ng hangin at alon upang hindi tumalsik. Binuksan ko ang pinto. Lalabas ako. Virginia, pigil ni Itay. Huwag kang lalabas dito sa sasakyan, Itay. Kahit anong mangyari, huwag na huwag kang aalis. Higit kayong ligtas dito sa loob. Pero anak, baka makatulong ang Itay. Hindi para sa iyo ang labang ito. Nakikiusap ako. Kung may magigising sa kanila, huwag mo silang hahayaang lumabas. Dumito kayo sa loob ng sasakyang ito. Dito kayo ligtas. Nakikiusap ako, Itay. Ito ang tulong na ibigay mo sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi nila ako mapapatay. Patunay ang matandang babaeng nakita mo. Mabubuhay ako ng higit pa sa 300 taon. Nakangiti kong sabi. Sinikap kong itago ang pangambang nararamdaman. Kasabay ng palihim na pagkuha sa librong itim na bumagsak sa aking paanan. Kung saan puro bakanting pahina ang aking nakita. Ang naganap na ito at magaganap pa ay hindi nakasulat sa aking tala-arawan.